Hi, maulang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ursa and welcome back po sa ating channel, The Ursa Diaries. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa may age limit ba ang kilig? Alam mo, dati akala ko kapag umabot ka na sa certain age, parang hindi na bagay yung ganong usapin. Yung kinikilig ka kapag may nag-message, yung hinihintay mong may mag-good morning, yung napapangiti ka kapag nakita mo na yung pangalan niya sa phone mo, yung hinahangad mong makausap yung taong yun bago ka matulog. Pero habang tumatagal, na-realize ko, wala namang age limit ang kilig. Hindi naman dahil 49 ka na at nag-uumpisa ulit, tapos na ang love life mo. Hindi rin ibig sabihin na dahil matagal kang nasa isang relasyon, hindi ka na pwedeng magsimula ulit. At lalong hindi ibig sabihin na dahil nasaktan ka, hindi ka na dapat magmahal muli. Pero, ang kailangan mong sagutin, ready na ba ako? Ito yung medyo mahirap sagutin. Ready na ba akong magmahal ulit? Honestly, I don't know. Siguro hindi kailangan sagutin na yes, ready na ako. Kasi baka ang totoo, I'm still learning how to be okay on my own. After everything that happened, natutunan kong mas masarap pala magkaroon ng sariling space. Matututunan mong kilalanin ulit kung sino ka. Ano yung gusto mo, ano yung ayaw mo, ano yung kaya mong tanggapin, at ano yung hindi mo na kailanman gustong pagdaanan ulit. Kaya ngayon, kung may darating man, hindi ko na gustong pumasok sa isang relationship dahil ayokong mag-isa, kundi gusto ko yung totoo at mararamdaman mo yun. Kilig o loneliness? Kasi minsan akala natin, di ba, kilig na. Pero loneliness pala. Minsan may mga nagbibigay ng atensyon. Tapos iniisip natin, uy, baka ito na. Baka siya na yun. Pero baka ang totoo, masaya ka lang kasi may pumapansin sa'yo. And there's nothing wrong with enjoying attention. Pero kailangan natin maging honest sa sarili natin. Gusto ko ba talaga siya? Wala bang red flags? O gusto ko lang yung feeling na may taong gusto ako? Magkaiba kasi yun. Magkaiba yun. At habang tumatanda tayo, mas kailangan nating maging honest sa mga ganitong bagay. After 19 years, almost 19 years of being in one relationship, ang weird pala ng pakiramdam na kailangan mong kilalanin ulit yung sarili mo. Parang may parts of you na matagal mong hindi napansin. And now you're asking, ano ba talaga ang gusto ko? Hindi lang bilang partner, pero bilang babae, bilang nanay, bilang tao. At bilang isang taong nagsisimula ulit. Kaya kung may magtatanong sa akin ngayon, or gusto mo pa bang magmahal ulit? Oo naman, sagot ko oo. Iba pa rin yung may kasama ka, iba pa rin yung may kakwentuhan ka, iba pa rin yung may kasama kang magkape. Alam mo yun, hindi hinto yung buhay mo. Pero may malaking difference na ngayon. Hindi na ako naghahanap ng magliligtas sa akin. Hindi ko kailangan ng taong kukumpleto sa akin. I'm already learning to be whole on my own. Kung may darating, gusto ko yung taong makikisama sa buhay na binuo ko. Kailan ka ulit pwedeng kiligin? So, kailan ka nga ba ulit pwedeng kiligin? I don't think there's a timeline.
Hindi kailangan after 6 months, hindi kailangan after 1 month, hindi kailangan after 3 months. Hindi rin kailangan hintayin mong completely healed ka bago ka makaramdam ulit ng something. Because sometimes, healing and opening your heart can happen at the same time. Ang importante, hindi mo ginagamit ang bagong tao para takasan yung sakit ng nakaraan. Hindi mo siya ginagawang panakip-butas. Hindi siya replacement. Hindi mo siya minamadali dahil natatakot kang mag-isa. At hindi mo kinakalimutan ang sarili mo para lang magkaroon ng relationship. Siguro ito yung bagong rule ko sa buhay ko. I can fall in love again. I can. But I don't have to lose myself again. Pwede akong kiligin. Pwede akong maging happy kapag may nag-message. Pwede akong ma-excite, makipagkita. Pwede akong magmahal. Pero this time, I will also choose myself. Hindi dahil mataas na yung standard ko. Hindi dahil naghahanap ako ng perfect person. Pero dahil alam ko na ngayon kung gaano kahalaga ang peace of mind ko. Kaya kung ikaw, matagal nang hindi nakakaramdam ng kilig, don't worry. Ang ibig sabihin nun na hindi ibig sabihin nun na tapos na yung love story na para sa'yo. Maybe you're simply in a chapter where you're learning to love yourself first. And pag yung right person dumating, baka hindi naman kailangan pilitin. Baka hindi mo kailangan habulin. Baka hindi mo kailangan magtanong kung gusto ka ba niya. You'll know, and hopefully when that time comes, hindi na lang butterflies ang mararamdaman mo. May peace. Kalmado ka. Yung feeling na, kaya pala kailangan kong pagdaanan lahat ng yon. So, ready na ba akong magmahal ulit? Maybe. Maybe not today. But I'm no longer afraid of the possibility. And for now, okay na muna akong kiligin ng konti. Ako si Ursa, and this is the Ursa Diaries. Real story, real lessons, new beginnings. Tandaan, every ending is the beginning of a new chapter. Kita-kita po tayo ulit sa next diary entry natin. God bless po.